Oras na lang ang hinihintay, ayon sa gusto ng Rusya, ang mundo, at lalo na ang Ukraine, na maniwala tungkol sa pagbagsak ng Pokrovsk. Pinalilibutan ang lungsod, sigaw ng propaganda ng Rusya. Dapat nang sumuko ang mga sundalo ng Ukraine, kung hindi ay masusunog sila kasama ng lungsod na kanilang pinagtatanggol. Hindi maikakaila na hindi maganda ang sitwasyon sa Pokrovsk para sa Ukraine. Pero di tiyak na babagsak ang lungsod. Hindi bibigay ang Krovsk dahil pinatigil ng Ukraine ang propaganda ng Kremlin na nagsasabing napalibutan na ang lungsod ng Donetsk. Hindi mo malalaman yon kung balita lang ng pagpasok ng Russia sa Pokrovsk nitong mga araw ang narinig mo. Dahil sa matinding propaganda, ilang media outlet tulad ng The Guardian ay nag-ulat na malapit nang bumagsak ang lungsod. Noong Nobyembre 5 sinabi sa isang artikulo na lalong hinigpitan ng mga puwersa ng Russia ang kontrol sa Pokrovsk habang nagpapatuloy ang labanan sa lungsod. Binanggit ng The Guardian na may iba't ibang ulat tungkol sa Pokrovsk. Tatalakayin natin mamaya ang bersyon ng Ukraine. Gayunpaman, mukhang may kalamangan ng Russia dahil biglang lumakas ang kanilang mga pag-atake nitong mga linggo. Noong una, umaasa sila sa maliliit na grupo ng mga sundalong umaatake bago unti-unting magtipon ng sapat na tropa para magsimula ng mas malawak na opensiba sa lungsod, ayon sa ulat. Binanggit din nito ang pananaliksik mula sa Ukrainian Deep State Open Source Initiative na nagsasabing ayon sa kanilang pagsubaybay sa linya ng labanan, mas malalim nang nakapasok ang mga puwersa ng Russia sa Pokrovsk at mga labas ng lungsod. Hindi pa tapos ang pagsulong. Ang mga lugar ay kulay abo pa rin sa mapa ng Deep State na nagpapakita ng patuloy na labanan. Gayunpaman, tila malungkot ang sitwasyon para sa Ukraine. Mukhang naniniwala ang Russia na malapit na nitong makuha ang Pokrovsk. O kung hindi man, gusto nitong isipin ng Ukraine na nasa sapat na silang lakas para mapabagsak ang lungsod. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Reuters na pinayuhan ng Russia ang mga sundalong Ukrainian sa Pokrovsk at Kupiansk. Kailangan na nilang sumuko dahil wala na silang tsansang mabuhay kung hindi. Iniulat din ng NBC ang parehong balita at idinagdag pa. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, nakulong na ang mga puwersa ng Ukraine sa dalawang lungsod. Hindi na nila mapipigilan ang pag-usad ng tropa ng Russia. At ilang sundalong Ukrainian ang nagsasabing masama na ang sitwasyon. Isa sa mga sundalong iyon ay si Sargento Liana Kononchuk, na nagsilbi sa isang unit militar ng Ukraine na nag-ooperate sa Pokrovsk. Sinabi niya ito sa NBC, mahirap ang sitwasyon. Sinusubukan namin itong kontrolin, pero lalo lang lumalala nitong mga araw. Ayon kay Kononchik, imbes na malawakang atake, mas dahan-dahan ang estratehiya ng Russia. Sa ngayon, wala pang permanenteng linya ng depensa. Dahan-dahang sumusulong ang kalaban pahilagan ng 1 hanggang 3 unit bawat beses para pahinain ang frontline, ayon sa kanya sa NBC. Ayon sa mensahe, napapalibutan na ang puwersa ng Pokrovsk ng Ukraine. Sa wakas, nagawa na ng Rusya ang paglikha ng pagkubkob na sinusubukan nilang gawin mula pa noong Mayo. Mukhang hindi nakuha ng puwersa ni Vladimir Putin ang Pokrovsk noong tag-init gaya ng plano niya. Sa pagkubkob ng lungsod, malapit nang bumagsak ang Pokrovsk. Kung tama ang Rusya, posibleng bumagsak ang Pokrovsk bago magpasko. Pero dito nagkakaproblema. Maaaring hindi totoo ang sinasabi ng Rusya. Ilang linggo na nilang inaangkin na nakuha nila ang Pokrovsk. Pero tinatanggi ito ng maraming Ukrainian. Sabi ng Ukraine, puro propaganda lang ito ng Russia. Sabi ng mga boses, hindi ligtas ang Pokrovsk. Pero hindi rin kasing lala ng sinasabi ng Russia ang sitwasyon doon. Isa ang Kiev Independent sa unang tumutol sa pahayag ng Russia tungkol sa pagkukubkob. Noong Oktubre 29, sinabi nito na batay sa ulat ng mga komandante ng Ukraine at bukas na datos, hindi totoo ang sinabi ni Putin tungkol sa ganap na pagkukubkob. Walang duda, mabilis lumala ang sitwasyon para sa mga nagtatanggol. Ayon sa outlet, nailagay ng Russia ang watawat nila sa kanlurang labas ng Pokrovsk, pero ito ay higit sa pagkontrol ng impormasyon kaysa pagpapakita ng dominasyon sa Ukraine. Nagpadala ang Russia ng maliit na grupo para itanim ang watawat, kumuha ng larawan, at agad umalis bago dumating ang drone ng Ukraine. Hindi iyon pag-ikot at hindi rin ibig sabihin na walang pumapasok sa Pokrovsk. Ayon sa outlet, nangyayari talaga ang mga iyon. Gayunpaman, ang mga puwersang Ruso na pumapasok sa lungsod ay kakaunti lamang at pumapasok sila sa Pokrovsk sa pamamagitan ng palihim na paglusot imbes na harapang pag-atake.
Sa pamamagitan ng Facebook, ipinaliwanag ng Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, si Oleksandr Syrsky, kung ano talaga ang hitsura ng mga pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Binanggit ni Syrsky na ang mga pahayag ni Putin tungkol sa sitwasyon sa Pokrovsk at Kupiansk ay hindi tumutugma sa katotohanan. Sa Pokrovsk, iniiwasan ng kalabang infantry ang labanan at nagtatago sa mga urbanong lugar. Kaya't kailangang matukoy at wasakin sila. May ulat na hindi lumalaban ang Russia sa Pokrovsk, nagtago sila kasama ang tropa, at binibigyan si Putin ng maliit na propagandang tagumpay habang hinihintay ang pag-atake ng Ukraine. Pero paano naman ang binanggit ni Kononchak tungkol sa mga kahirapang kinakaharap ng Ukraine? Hindi siya nagkakamali, pero mabilis ding itinuro ng ibang sundalong Ukrainian na ang dahan-dahang estratehiya ng Russia ay hindi nangangahulugan ng ganap na pag-ikot o pagkapalibot sa Pokrovsk. Sa transcript of stenographic notes interview noong Nobyembre 3, ipinaliwanag ni Sonic, isang sundalo, ang kanilang sitwasyon. Drone operator si Sonic sa Dovbush Hornet Strike Unmanned Aerial Vehicle Unit at sinabi nila sa transcript of stenographic notes, walang ganap na pag-iikot, hindi sa Minarad o sa Pokrovsk. Sa kasamaang palad, patuloy pa rin ang labanan sa parehong lugar. Nandoon ang kalaban. Pumapasok na ngayon ng mas malalaking grupo. Hindi man perpekto ang sitwasyon sa Pokrovsk, Ukraine. Pero ayon sa Ukraine, wala namang totoong pag-iikot na ipinagmamalaki ni Putin at mga kasamahan niya. Nagpatuloy si Sonic, binanggit na hindi na basta ginagamit ng Russia ang kanilang infantry bilang pambala sa kanyon. Mas naging matalino na ang bansa pagdating sa taktika. At ang Pokrovsk ay ginagamit bilang testing ground para sa unti-unting estratehiya na nabanggit natin kanina. Marami sa mga sundalong ipinapadala ng Russia sa lungsod ay kulang sa kagamitan para makamit ang kontrol na gusto ni Putin. Ayon kay Sonic, 80% sa kanila ay karaniwang infantrymen na walang karanasan sa labanan at nagtatrabaho lang sa panandaliang kontrata. Dahil dito, madaling target ng drone units ng Ukraine ang mga sumasalakay kapag natukoy na sila. Ang infantry na ito ay kinokontrol mula sa labas ng Pokrovsk at may ilang unit ng Ruso na bihasa sa labanan. Konti lang sila. Pero meron, ayon kay Sonic, mahalaga ito. Hindi napapalibutan ang Pokrovsk. Noong 5 ng Nobyembre, lumitaw muli ang pagtanggi ng Ukraine sa pagkubkob sa Pokrovsk. Iniulat ni Barons na naglabas na rin ng pahayag ang pangkalahatang kawani ng Ukraine. Ayon sa pangkalahatang kawani noong Nobyembre 5, walang pagkubkob sa aming mga unit at dibisyon. Matindi ring nilalabanan ng Ukraine ang agresyon ng Russia para ipagtanggol ang isa sa mahahalagang lungsod nito. May mga hakbang na isinasagawa upang harangin ang kalaban na sumusubok na makapasok. Ayon dito, patuloy ang paglaban sa pagtatayo ng posisyon ng mga infantry ng kalaban. Tinatangkang palabasin ni Putin na parang kasalukuyang bumabagsak ang Pokrovsk at na ilang araw na lang ay guguho na ang lungsod. Hindi iyon ang totoo. Nasa panganib pa rin ang Pokrovsk, ngunit walang pagkukulong. Pinabubulaanan ng ebidensya ng mga Ukrainian ang propaganda ng Russia. Ayon sa Ukraine, aktibo silang gumagawa ng mga paraan para mapigilan ang puwersa ng Russia. Ano ang mga paraang iyon? Ilang punto ang binigyang diin ng Newsua. Ayon sa kanila, nagtayo ang Ukraine ng Search and Rescue Squad sa loob ng Pokrovsk. Kasama rito ang 400 at 25 Staff Special Operations Command Special Boat Service ng Ukraine. Mga operator mula sa Special Operations Command ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, National Guard, at Military District ng Ministry of Defense. Bukod sa search and rescue, may ginagawa rin ng Ukraine, hanapin at wasakin. Target nito, ang maliliit na unit ng Russian infiltrator at epektibo ang pagsisikap ng Ukraine. Ayon sa News UA, sa 24 na oras bago Nobyembre, 526 Russian sundalo ang napatay, 64 ang nasugatan, at 58 Russian kanlungan ang nasira ng Ukraine sa Pokrovsk at paligid nito. Kung titingnan ang huling 3 araw, mas lumaki pa ang pagkalugi ng Russia. Ang puwersa ni Putin ay nagkaroon ng 200 at 49 kaswalti ngayong linggo. 159 dito ay permanenteng pagkawala. Nawalan ang Russia ng 26 na sasakyan, 7 drone control point, 1 tangke at 1 armored na sasakyan. Mas magaan ang mga numerong ito kaysa sa dati. Iniiwasan na ng Russia ang direktang pagsalakay na dati nitong gamit sa pagsakop sa mga lungsod ng Ukraine. Gayunpaman, kapansin-pansin ito dahil malaki ang pagkalugi kasabay ng bagong estratehiya ng Russia. Maraming sundalo sa Pokrovsk ang namamatay
Kung napalibutan ang lungsod gaya ng sabi ni Putin, dapat pumapasok ang puwersa ng Russia mula sa lahat ng direksyon. Ngayon, ibinubuhos ng Ukraine lahat para ipagtanggol ang Pokrovsk. Bukod sa pag-aangkop ng operasyon sa lungsod laban sa bagong taktika ng Russia, ipinapadala rin nila ang mga elite na unit para tumulong sa pagtatanggol. Ayon yan sa The Guardian, na nagulat noong Nobyembre, 2 na pumasok na sa Pokrovsk ang mga operatiba ng espesyal na puwersa ng Ukraine. Ayon sa The Guardian, may 200 sundalong Ruso ang pumasok sa Pokrovsk noon. Iyan ang nagpapalinaw sa mga bilang na nabanggit natin kanina. Noong Nobyembre 2, may 200 Ruso sa Pokrovsk at posibleng may dumagdag pa sa mga sumunod na araw. Kaya, ang 249 na nasawing Ruso mula Nobyembre 2 hanggang 4 ay halos magkatulad. Karamihan sa mga sumalakay ay natatanggal bago pa makapagtatag ng posisyon. Ang parehong ulat mula sa The Guardian ay naglalaman din ng mas maraming pahayag mula kay Syrskyi na nagsasabing ang Pokrovsk ay nasa ilalim ng presyon mula sa isang grupong kalaban. Libo-libo ang kanilang bilang, hindi pa rin nagagamit ng Russia ang kanilang bilang. Hindi napapalibutan ang Pokrovsk at patuloy na nakakapasok at nakakalabas ang lohistika ng Ukraine sa lungsod kahit sa gitna ng pag-atake ng Russia. Dahil sa paglahok ng espesyal na puwersa, mas organisado at kaya na ng Ukraine ipagtanggol ang Pokrovsk at labanan ang mga unit ng Russia. Maaring may epekto na ang mga puwersang iyon. Malaking tagumpay ang nakuha ng Ukraine sa laban sa Pokrovsk at propaganda ng Russia. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Kiev Independent na nakuha ng puwersa ng Ukraine ang gusali ng Pokrovsk City Council at itinaas ang kanilang watawat. Nag-operasyon ang 400 at 25 The Separate Assault Regiment ng Ukraine at nagpadala ng telegram para ipahayag ang tagumpay nila. Ibinalik ng Skell Regiment Stormtrooper ang watawat ng Ukraine sa gusali ng Pokrovsk City Council. Nag-upload din ang brigada ng video sa YouTube na nagpapaliwanag ng operasyon at nagpapakita ng pagsalakay at pagtataas ng watawat. Kagiliw-giliw, ipinapakita rin sa video na hindi lahat ay ayon sa plano sa isinagawang kontra-atake. Tinamaan ng drone ng Russia ang sasakyang militar ng Ukraine at nasugatan ng bahagya ang isang sundalo. Ipinaliwanag ng commander ng 1st Assault Battalion ng 400 at 25th Separate Assault Regiment na siya ang sundalong tumulong matapos ang operasyon. Sabi ni Commander Biter, tumanggi siyang umalis at iginiit na tatapusin ang misyon. Naabot niya ang target at itinaas ang watawat. Nagbahagi rin ng ganitong ulat ang Ukraine Informed. Nakapagpadala na rin ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ng mga miyembro sa Pokrovsk at pinapalakas ang mga unit ng Ukrainian doon. Habang nag-uusap tayo, mukhang naghahanda ang Ukraine sa mas matinding labanan, pero sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. Hindi pa napapalibutan ang Pokrovsk, pero posible itong mangyari. Sa ngayon, nakikipaglaban ang Ukraine sa maliliit na grupong Ruso na nagtatago at umaasang makaligtas matapos pumasok sa lungsod. Hindi ito tagumpay ng Russia, kundi paanyaya sa pagkawasak ng Ukraine. May isa pang ebidensya na nagpapakitang nagsisinungaling ang Russia sa pagkapalibot sa Pokrovsk. Ayon sa Australian Broadcasting Corporation ng Australia, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Nobyembre 3 na may 300 sundalong Ruso sa Pokrovsk. Walang malaking tagumpay ang mga sundalo mula nang pumasok sila sa lungsod. Sa Kupiansk, na sinasabi rin ni Putin na dapat lisanin ng Ukraine, mayroong 60 sundalo lamang. Hindi ito sumasakop ng lungsod, kundi maliliit na grupong sumisingit. Ginagamit ito ni Putin para palabasin ang dominasyon ng Russia. Kahit namamatay ang mga sundalo sa grupong iyon sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ano ang matutunan natin dito? Laging may dalawang panig ang kwento at mukhang di totoo ang sa Russia. Malinaw ang problema sa Pokrovsk. Ayon kay Syrskyi, nagpadala ang Russia ng libu-libong sundalo para sakupin ang lungsod. Ayon kay Sonic, karamihan sa mga sundalong iyon ay mga bagong recruit na walang karanasan na nagpapakita ng kalidad ng puwersa ng Russia. Katulad dati, tungkol pa rin ito sa bilang kahit hindi ginagamit. Sa harapang pag-atake, pumapasok ang mga sundalong Russian sa Pokrovsk ng maliliit na grupo at kadalasan ay agad namamatay. Tungkol naman sa mga pahayag ng pagkukubkob, sinasabi ng Russia na oo, at sinasabi ng Ukraine na hindi. Mahirap tukuyin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, maraming rehiyon sa paligid ng Pokrovsk na tinatawag na gray zones ng Deep State
na nagpapakita na hindi matibay ang kontrol ng Russia sa mga labas ng lungsod gaya ng sinasabi nila. Matindi pa rin ang labanan sa Pokrovsk. Kung totoo ang sinabi ni Putin sa pagkukubkob, tiyak na gagamitin ng Russia ang kalamangan nila sa Pokrovsk. Libo-libong sundalo, hindi lang daan-daang palihim na pinasok sa lungsod. Ito ay humahantong sa dalawang tanong. Bakit mahalaga para sa Ukraine na kontrolin ang Pokrovsk? Magtatagumpay ba silang pigilan ang bagong pag-atake ng Russia pagdating sa pangangailangan? Ang Pokrovsk ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa rehiyon ng Donetsk na gustong kontrolin ni Putin. Ipinaliwanag ng British Broadcasting Corporation sa isang artikulo noong Nobyembre 5 na matagal nang nilalayon ni Putin ang Pokrovsk mula nang bumagsak ang Avdiivka noong Pebrero 2024. Mahigit isang taon at kalahati ng sinusubukan ng Russia na sakupin ang Pokrovsk, ngunit palaging nabibigo at ngayon lang sila napapalapit sa posisyon na maaring magtagumpay. Kailangang magpakatatag ng Ukraine dahil maaaring magdulot ng domino effect ang pagbagsak ng Pokrovsk. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, mahihirapang pagtanggol ang Mirnarad at makakapag-focus na ang mga tropang Ruso sa labanan para sa Konstantinivka sa Hilagang Silangan at iba pang fortress belt na lungsod tulad ng Druskivka, Krematorsk at Sloviansk. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, mawawala rin sa Ukraine ang mahalagang sentro ng lohistika na nagsusuplay sa mga sundalo sa fortress belt. Hindi ibig sabihin ng pagkawala ng Pokrovsk ay tapos na ang depensa ng Ukraine sa Donetsk. Magiging isang mabigat na dagok ito. Ngunit may mga linya ng depensa ang Ukraine sa Donetsk na maaari nitong urungan. Pokrovsk. Ang pagbagsak nito ay magiging rurok ng halos 2 taon ng pagsisikap para sa napakaliit na teritorial na pakinabang sa panig ng Rusya. At pagkatapos, kakailanganin ni Putin na harapin ang iba pang mga lungsod na parang kutan na lalo pang palalakasin ng mga umatras na tagapagtanggol ng Pokrovsk. Maaaring tumagal pa ng taon bago makuha ng Rusya ang Donetsk, kahit matalo ng Ukraine ang Pokrovsk. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na sinabi rin ng Institute for the Study of War ang parehong bagay. Dahil iginiit nito na walang kakayahan ang Rusya na mabilis na palibutan o pasukin ang linya ng mga kuta. Ang pagbagsak ng Pokrovsk ay masama para sa Ukraine, pero hindi nito tinatapos ang digmaan. Hindi pa rin matatapos ang labanan sa Donetsk dahil libu-libong sundalo at kagamitan ang mauubos ng Rusya para makuha ang lungsod. Alam natin ang pwedeng mangyari kung bumagsak ang Pokrovsk. Pero mangyayari ba ito? Depende kung sino ang tatanungin. Iniulat ng Deutsche Welle na ayon sa ilang sundalong Ukrainian, unti-unting hinaharang ng Rusya ang mga supply na nagpapatibay sa depensa ng Pokrovsk. Mahirap makakuha ng posisyon. 1 o 2 na lang ang natitirang rutang lupa. At ang isa sa mga ito ay palaging binobomba, ayon sa isang Ukrainian na piloto na nakausap ng outlet. Ayon sa France, 24 hirap ang Ukraine mapanatili ang Pokrovsk dahil di pa ito nakakaangkop sa unti-unting paglusob na nabanggit natin. Ang dagdag na puwersa at pag-aangkop ay magpapahintulot sa Ukraine na labanan ang paraan ng Russia ng pagpapadala ng maliliit na infantry squad sa Pokrovsk. Hindi pa rin tiyak kung mabilis makakaangkop ang Ukraine para mapigil ang pagbagsak ng lungsod. Isang bagay ang sigurado, hindi sapat ang mga drone para ipagtanggol ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 5, sinabi ni Hus, commander ng drone squad sa Reuters, na ang mga sundalong nasa lupa ang magpapasya sa kapalaran ng Pokrovsk. Kahit na mahalaga ang papel ng mga drone sa pagtatanggol ng lungsod, ang paa pa rin ng sundalo ang nagsisilbing palatandaan kung saan natin pinanghahawakan ang ating posisyon, hindi ang drone sa himpapawid. Malinaw ang mensahe niya. Kailangan ng Ukraine ng mas maraming sundalo sa Pokrovsk. May paparating ulit na dagdag na puwersa. May ilang analista ang nagsasabing, baka maaga pa para pag-usapan ang pagbagsak ng Pokrovsk. Sabi iyan ni Sam Kiley, editor ng Independence World Affairs. Kahit bumagsak ang lungsod, may hindi ka nais-nais na sorpresa ang Ukraine para sa Russia. Handa na ang tanawin sa likod ng mga linya ng Ukrainian para sa pag-atras ng pangunahing puwersa. Libu-libong milyang trinsera, harang, bitag sa tangke, at maze ng tinik na alambre ang inilagay. May natitirang mga lihim na minahan sa likod ng mga bunker para sa operasyon sa likod ng linya. Kaya't inaasahang magiging madugo muli ang susunod na yugto ng Russia sa Eastern Front ng Ukraine. Sumulat si Kiley,
pero hindi pa napapalibutan ang Pokrovsk ngayon. Kung mangyayari man ito sa hinaharap, mukhang ang plano ng Ukraine ay lumaban. Ayon kay David Axe, nagdulot ng higit 10,000 kaswalti sa Russia ang mabilisang pag-atras mula sa isang lungsod. At ang mga sundalong makakaligtas ay hindi rin magtatagal na matikman ang tagumpay. Pipilitin ni Putin ang mga sundalo na sumugod pa sa matinding depensa ng Ukraine sa likod ng Pokrovsk. Kamakailan, epektibong tinatarget ng Ukraine ang langis at gas ng Russia. Patuloy na tinatamaan ng Ukraine gamit ang drone ang mga oil refinery ng Russia. Sabay sa pag-atake sa mga daungan at transmisyon ng langis ng Russia. Pero ngayon, handa na ang Ukraine na gumawa pa ng higit. Hindi nila susubukang ayusin ang isang bagay na hindi naman sira. Magpapatuloy ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Gayunpaman, may bago ng estratehiya ang Ukraine na mag-iiwan sa Russia na lantad at dehado. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang mahalagang kalakal ng bawat bansa, kuryente. Noong Nobyembre 5, isinulat ni Stefan Korshak sa Kiev Post na pinalawak ng Ukraine ang kanilang long-range na pag-atake laban sa Russia. Dati, refinery at barkong pandigma sa Black Sea ang target ng Ukraine. Pero ngayon, power grid na ng Russia ang tinatamaan. Sabi ni Korshak, layunin nito ang malawakang pagkawala ng kuryente sa kanluran at timog Russia. Ang mga blackout din na ito ay magdudulot ng dilim at maaaring pigilan ang mga Ruso na mapainit ang kanilang bahay. Ibig sabihin, ngayon ginagamit na ng Ukraine laban sa Russia ang taktikang dati nang ginamit ni Vladimir Putin laban sa kanila mula nang magsimula ang pananakop. Ang unang hakbang sa engranding planong ito ng blackout ay simple lang. Tanggalin ang mas maraming substations at transformers na abot ng drone at missile ng Ukraine. Ayon kay Korshak, binobomba ng Ukraine ang Kremlin para sirain ang power grid ng Russian Federation at magdulot ng blackout sa mga industriya at lungsod. Pinalawak na ang target mula oil at gas infrastructure hanggang sa power substation at transformer ng kuryente sa timog at kanluran ng Russia. Bakit nga ba ang dalawang gamit na ito ang tinatarget? Ang dahilan ay pareho silang may mahalagang papel sa pagtiyak na maipapadala ang kuryente sa buong Russia. Ipinaliwanag ng pambansang grid ng United Kingdom ang papel na ginagampanan ng isang substation sa mga komplikadong network na siyang tumutulong para manatiling may ilaw ang isang bansa. Ang mga substation ng kuryente ang nagko-convert ng kuryente sa iba't ibang boltahe. Mahalaga ito para mapanatiling umaagos ang kuryente sa buong bansa upang maipamahagi ito sa mga lokal na rehiyon at mga ari-arian. Sa loob, may mga espesyal na kagamitan sa substation na tinatawag na transformer na nagpapalit ng boltahe. May dalawang pangunahing uri ng substation sa grid ng kuryente. Ang transmission substation ay lugar kung saan pumapasok ang kuryente sa transmission network. Karaniwan silang matatagpuan malapit sa mga pangunahing pinagkukunan ng kuryente at nagsisilbi silang mga junction kung saan nagkakabit-kabit ang iba't ibang electrical circuit na naglalakbay sa buong bansa. May substation din na para sa distribution. Karaniwan, ang mga substation ay nagpapababa ng boltahe ng kuryente bago ito gamitin sa mga bahay, negosyo at iba pang nangangailangan. Kung wala ang mga ito, ang kuryenteng ipinapadala sa buong bansa ay magkakaroon ng napakataas na boltahe na maaaring makasira sa anumang isasaksak. Kung nasubukan mo nang gumamit ng isang aparato na para sa mababang boltahe sa isang bansa na gumagamit ng mas mataas na boltahe, malamang nakita mo na ang resulta. Pumuputok, nababasag, minsan nasusunog. Napag-usapan na rin natin ang ginagawa ng mga transformer. Nasa loob ng substation ang mga aparatong ito at kailangan para sa pagpapalit ng boltahe. Isipin mo silang converter na ginagawang gamit ng tao ang kuryente. Ginagamit ang mga transformer para pataasin ang boltahe at bumaba ang kuryente. Nagiging problema ang mataas na kuryente dahil mas malaki ang init na nawawala sa kable. Kahit sa basic na antas, ang pagkawala ng transformer ay magdudulot pa rin ng pinansyal na pinsala kahit maliit lang ito sa buong digmaan. Mahalaga ang dalawang kagamitang ito sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Kung wala ang mga ito, mawawalan ng kuryente ang maraming rehiyon ng Russia. At dito tayo bumabalik sa bagong estratehiya ng Ukraine. Hindi opsyon ng Ukraine ang atakihin ang mga power facility ng Russia dahil mahigpit ang seguridad sa mga pasilidad na ito. Mas posibleng mapabagsak ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Bukod dito, 18% ng kuryente ng Russia
ay galing sa nuclear power at inaasahang lalaki pa ito sa hinaharap. Hindi kayang bigyang katwiran ng Ukraine ang posibleng paglikha ng isang nuclear na sakuna para lang magdulot ng blackout sa buong Russia. Kaya ang tinatarget nila ay mga substation at transformer. Ito ang mga pangunahing koneksyon sa energy grid ng Russia na nagdadala ng kuryente kung saan ito kinakailangan. Madalas at matindi nang tinatamaan ng Ukraine ang infrastrukturang ito nitong mga linggo. Ang pinakahuling pag-atake na iyon ay iniulat ni Militany noong ika-5 ng Nobyembre. Tinarget ng mga drone ng Ukraine ang Vladimirskaya High Voltage Substation sa rehiyon ng Vladimir noong gabi ng Nobyembre 4-5. Lumabas ang mga video mula sa lugar ng pag-atake na nagpapakitang tinamaan ng Ukraine ang target. Isang video na ibinahagi ni Militany ay mukhang recording ng drone ng Ukraine na tumatama sa substation. Narinig namin ang ugong ng drone sa likod, kasunod ng pagsabog sa likod ng bakod na posibleng nagbabantay sa substation. Ayon kay Militany, may mahalagang dahilan kaya tinarget ng Ukraine ang substation na ito. Ang Vladimirskaya Substation ay pangunahing pasilidad ng enerhiya sa rehiyon na may kapasidad na 4,000 at 10 megavolt amperes. Ang substation ay mahalagang sentro kung saan nagmumula ang maraming 100 at 10 hanggang 700 at 50 kV transmission lines para sa regional power grid. Ayon sa outlet, ang matatag nitong operasyon ay kritikal sa pagiging maaasahan at balanse ng sistema ng kuryente ng Rusya. Dagdag pa, hindi ito unang beses na tinamaan ng Ukraine ang substation na ito. Inatake rin ito noong Oktubre 31. Kung nagawa sanang ayusin ito ng Rusya sa loob ng wala pang isang linggo, pinilit lang sana ng Ukraine na bumalik ang mga manggagawa ng bansa sa pinanggalingan nila. Ayon sa Kiev Post, kakaunti lang ang depensang panghimpapawid ng Rusya na nagbabantay sa madaling tamaang substation. Nasalubong ng mga drone ng Ukraine ang ilang mahihinang putok ng anti-aircraft. Iyon lang, nabanggit namin na posibleng hindi kayang atakihin ng Ukraine ang mga pasilidad ng kuryente ng Rusya. Ang mahihinang depensa sa Vladimirskaya Substation ay nagpapakita kung bakit ito na ngayon ang tinatarget sa mga connection ng grid ng kuryente ng Rusya. Mas madali silang atakihin at nakakamit pa rin ng Ukraine ang parehong resulta. Ayon kay Korshak sa Kiev Post, ang pagkawala ng substation ay malaki ang epekto sa libu-libong tao. Sabi niya, ang substation ay naglilipat ng kuryente mula sa Volga Hydroelectric Power Plant, Kalinin Nuclear Power Plant, at Kostroma Plant na gumagamit ng natural gas sa Russia. Ilang planta ang nagdadala ng kuryente sa iisang substation. Dahil kay Vladimirskaya, may kuryente ang mga rehiyon ng Vladimir at Ivanovo na posibleng makaapekto sa kabuuang populasyon. Hindi bababa sa 700 at 50,000 at nagseserbisyo rin sa Greater Moscow Power Grid ang substation ng Vladimirskaya. Dagdag pa ni Korshak, malamang na ginamit ng Ukraine ang kanilang Bobber long-range drones para sa pag-atake sa substation ng Vladimirskaya. Ang drone na yon, na unang lumipad noong 2023, ay pangunahing ginagamit ng pangunahing direktorato ng intelihensiya ng Ukraine. Isa ito sa mga unang kilalang unmanned aerial vehicles ng bansa. May saklaw itong 600 hanggang 1,000 kilometro o 300 at 70 hanggang 600 at 20 milya depende sa variant. Bukod dito, ang Bobber ay may KZ-6 shape charge na dinisenyo para tumagos sa matitibay at armadong ibabaw. Noong Hulyo, in-update ng Ukraine ang drone gamit ang bagong control system na ginawang parang first-person view ang operasyon nito. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit ginagamit ang Bobber o Beaver sa ganitong tumpak na pag-atake. Hindi mahalaga sa Russia kung ano ang ginamit ng Ukraine. Ang importante ay ayusin nila ang nasirang substation. Malinaw kung bakit naging target ng Ukraine si Vladimirskaya noong Oktubre 31 at Nobyembre 5. Sinabi namin sa simula ng video na ang mga pag-atake sa substation ay bahagi ng bagong estratehiya, pero dapat ay mas marami pa. At talagang marami pa. Binigyang diin ni Militany na ang nangyari sa mahalagang substation ng Russia noong Nobyembre 5 ay hindi isang hiwalay na insidente. Iniulat na nagsagawa ang Ukraine ng 15 pag-atake sa power system ng Russia sa loob ng 15 araw dahilan para bumagsak ng 4% ang power generation. Hinuhulaan naming tumaas sa hindi bababa sa 16 ang pag-atake kay Vladimirskaya sa loob ng 17 araw, simula noong gabi ng Nobyembre 4. Malakas tinatamaan ng Ukraine ang power grid ng Russia at may epekto ito. Halimbawa, nang inatake ang Vladimirskaya
Noong Oktubre 31, nawalan ng kuryente ang 3,000 Ruso at bumaba ng 10% ang boltahe sa Moscow. Sa Nizhny Novgorod, 50,000 consumer ang nawalan ng kuryente matapos tamaan ng Ukraine ang Arzamatskaya substation. May layuning militar ang pag-ataking ito dahil ayon kay Militani, bumaba ng 25% ang produksyon ng mga pabrika ng bala sa rehiyon. Pag-atake sa Voronezh, nawalan ng kuryente ang 15,000 tao at 40% ng mobile network sa rehiyon. Muli, nakikita natin ang epekto. Libo-libong Ruso araw-araw nawawalan ng kuryente dahil ito sa bagong estratehiya ng Ukraine na nabanggit namin sa mobile network. Hindi lang brownout ang epekto ng kanilang mga pag-atake. Sa Donbas, nagdulot ang pag-aatake ng Ukraine sa sarili nitong substasyon ng 50% bawas sa supply ng tubig at mga brownout. Ang mga lokal na paliparan sa Rostov ay nakaranas ng kakulangan sa kuryente, na sana'y pumigil sa mga eroplano na makalipad sa isa pang pag-atake. Malinaw na militar ang layunin ng mga pag-atake sa substation at transformer. Bukod pa sa paglikha ng kaguluhan sa sibilyan, nais ng Ukraine ipakita sa mga Ruso ang tunay na lagay ng digmaan sa mga pag-atake. Ngunit ginagamit din nila ito upang gawing hindi gaanong epektibo ang mga puwersa ng Russia sa mga frontline at maging ang mga nasa likuran nila. Mas malalim ang pananaw ni Korshak sa mga pag-atake sa substasyon sa kanyang artikulo sa Kiev Post. Ayon sa kanya, binilang ng outlet ang mga pag-atake ng Ukraine sa halos isang buwan. Hindi lang sa 15 araw, ipinapakita ng resulta na matatag na ang bagong estratehiya ng Ukraine. Mula Oktubre 13, ayon sa bilang ng Kiev Post, naglunsad ang mga tagaplano ng pag-atake ng Ukraine ng hindi bababa sa 20 na magkakahiwalay na pag-atake na direktang tumatarget sa mga infrastruktura ng power grid sa loob ng Russia o mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Ayon kay Korshak, kadalasang tinatarget ng mga pag-atake ang madaling magliyab na bahagi ng transformer station para magsimula ng sunog. At dito natin makikita ang pagbabago o marahil mas tama ang evolusyon ng estratehiya ng Ukraine sa paggamit ng long-range na drone. Gaya ng nabanggit sa simula ng video, ginamit ng Ukraine ang Agosto, Setyembre at Oktubre para atakihin ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis. Tatalakayin natin mamaya kung gaano kaepektibo ang mga pag-ataking iyon. Pero ang mahalagang tandaan ngayon ay naging prioridad ang ganitong uri ng mga atake. Paano natin nalaman? Sabi ni Korshak, 10% lang ng drone attacks ng Ukraine noong Agosto at Setyembre ang tumarget sa power grid ng Russia. Karamihan sa mga drone ay nakatarget sa mga refinery, unit ng militar, at produksyon ng Russia. Simula Oktubre 13 napansin ni Korshak ang pagbabago. Nagsagawa ang Ukraine ng 76 na pag-atake sa panahong iyon, kung saan 29 dito ay tumama sa mga infrastruktura ng power grid. Ngayon, higit sa 1/4 ng drone ng Ukraine ang tumatama sa mga substation at transformer, mula sa 10% lang noong ilang buwan ang nakalipas. Ipinapakita nitong naging prioridad ng Ukraine ang power grid, pero hindi ibig sabihin sumusuko sila. Tungkol sa mga pag-atake sa refinery, 29 sa 76 na pag-atake sa power grid ay nag-iiwan pa ng 47 na pag-atake na tumatarget sa mga refinery at iba pang target na matindi ang focus ng Ukraine bago ang Oktubre. Ang sinasabi natin dito ay mukhang nagtakda na ang Ukraine ng batayan pagdating sa mga pag-atake nito sa mga refinery. Dinadagdagan pa nila ang pag-atake sa mga substation ng Russia na makakasakit sa bansa. Mararamdaman ng mga mamamayan ang sakit, lalo na't hirap na sila dahil sa epekto ng pag-atake ng Ukraine sa oil refining ng Russia. Sabi ng United 24 Media. 21 sa 38 pinakamalalaking oil refinery ng Russia ang tinamaan ng Ukraine mula Enero hanggang Oktubre 2025. Nagsagawa rin ito ng 48% na mas maraming matagumpay na pag-atake laban sa sektor ng refining ng Russia kumpara sa nagawa nito noong buong 2024. May ilang buwan pa silang natitira para sa mas maraming pag-atake. Maraming refinery sa Ukraine ang tinatamaan ng sunod-sunod. Isa itong sinadyang hakbang na layuning gawing mas mahirap para sa Russia na tapusin ang mga pagkukumpuni na kailangan para mapagana muli ang mga refinery. Sa online,
makikita ang pag-atake sa Vladimirskaya substation. 2 beses itong tinamaan ng Ukraine sa isang linggo. Mukhang ang pag-atake sa refinery ang naging gabay sa pag-usbong ng long-range na estratehiya ng Ukraine. Tingnan natin ang epekto ng mga pag-atake sa mga refinery. Ayon sa United 24 Media, halos 40% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine ay nawala sa katapusan ng Oktubre, kaya bumaba ang produksyon ng gasolina. Iyan ang ginagawa ng mga refinery. Kinukuha nila ang krudong langis at ginagawa itong mga produktong magagamit tulad ng gasolina at diesel. Nagresulta ang pagkawala ng supply sa pagtaas ng presyo ng gasolina at malaking bawas sa naibebentang gasolina sa Russia. Halimbawa, ang export sa Black Sea at Azov Sea ay bumaba ng 200 at 32% noong Setyembre kumpara sa nakaraang buwan. Kaya, ang mga welga sa refinery ay tumatama kay Putin sa kanyang bulsa. Pero ang tunay na panganib ng mga welgang ito, pagdating sa kapangyarihan ng leader ng Russia, ay nagmumula sa epekto nito sa mga mamamayan ng Russia. Bukod sa pagtaas ng presyo, limitado na rin ang dami ng gasolina na mabibili ng mga sibilyan sa maraming bahagi ng Russia. Ayon sa The Insider noong Nobyembre 3, binigyang diin nito ang matinding kakulangan ng gasolina sa Russia. Nagkasabay ang welga at scheduled maintenance ng ilang planta sa Russia. Kaya nagkaroon ng malalang kakulangan ng gasolina sa bansa ayon sa ulat. Apektado ang halos 60 rehiyon sa Russia ng pagkaantala sa supply ng gasolina, lalo na ang Crimea na may pinakamatinding kakulangan. Nagpatupad ang awtoridad ng 20 litrong limit bawat tao. Kaya nagkaroon ng panic buying, haba ng pila at pagnanakaw ng gasolina. Nagdesisyon ang lokal na opisyal na ipako ang presyo ng 30 araw ngunit hindi agad maaayos ang kakulangan ng supply. Mas malaki ang pinsalang dulot ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre 4 na posibleng magkaproblema ang Russia sa merkado ng jet fuel nito sa lalong madaling panahon dahil sa pagkaantala ng supply ng gasolina dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Niluwagan ng Russia ang mga rekisito sa langis ng mga refinery para patatagin ang lokal na merkado sa harap ng kakulangan ng gasolina. Kasama sa mga restriksyon ang pagpayag sa mga refinery na gumawa ng winter-grade diesel sa pamamagitan ng paghalo ng kerosene at summer-grade diesel. Sabi ng managing partner ng pinakamalaking pribadong tagapagtustos ng gasolina sa Russia, Prolium, apektado ang jet fuel ng hakbang na iyon. Ayon kay Maxim Dyachenko, may bagong panganib sa sektor ng abyasyon dahil sa solusyon ng Russia at posibleng tumaas ang presyo ng jet fuel. Lalong lumalala ang problema sa Russia tuwing sinusubukan nilang ayusin ito dahil sa estratehiya ng Ukraine. Sa nakalipas na ilang buwan, humaharap ang mga tao sa Russia sa kakulangan ng gasolina na pinalalala pa ng pagtaas ng presyo. Malapit na rin silang makaranas ng taas pasahe sa eroplano. Kung tama si Dyachenko, nagdulot na ng maraming problema sa Russia ang estratehiyang Ukraine na nakatuon sa mga refinery. Ngayon, nadagdagan pa ang pag-atake sa mga substation na nagdudulot ng blackout at problema sa buong Russia. Maraming tao sa bansa ang maaring makaranas ng krisis sa init at kuryente, bukod pa sa problema sa gasolina. Lahat ng ito'y nagpapataas ng presyon. Inaasahan ng Ukraine na ito ang presyong babalik kay Putin bilang tugon sa pagsimula niya ng digmaan. Ang dagdag na kakaibang twist sa kwentong ito ay mukhang naghahanap din ang Ukraine ng kaunting paghihiganti laban sa Russia sa pamamagitan ng pag-atake nito sa mga substation. Palaging tinatarget ng Russia ang energy infrastructure ng Ukraine tuwing taglamig simula ng digmaan, pati ngayong 2025. Simula Oktubre, ayon kay Korshak, inilipat ng mga tagaplano ng aerial strike ng Russia ang focus sa mga substation ng Ukraine. Ramdam na ito ng Kiev, Kharkiv, Dnipro, Poltava at iba pang rehiyon. Ngayon, ibinabalik lang ng Ukraine sa Russia ang sarili nitong ginawa. Malinaw na ipinahayag ni Presidente Volodymyr Zelensky sa vlog noong Oktubre 6. Sabi ni Zelensky, hindi nauunawaan ng mga Ruso ang halaga ng blackout at paghihirap ng mga tao sa Ukraine ngayong digmaan. Aniya, dapat maranasan ng Russia ang kapalit ng kanilang ginawa at gumaganti ang Ukraine sa mga target militar at mga pasilidad ng enerhiya na nagbebenta ng kanilang mga pinagkukunan ng enerhiya. Nagbebenta ang Russia ng kanilang mga pinagkukunan ng enerhiya at pagkatapos ay ginagamit ang perang iyon para lamang sa digmaan. Kaya gumagawa ang Ukraine ng makatarungang hakbang. Ang layunin ng Ukraine, gaya ng sinabi namin kanina, ay lumikha ng malawakang pagkawala ng kuryente sa timog at kanlurang bahagi ng Russia. Kung kayang tamaan ang Moscow gaya noong
Nobyembre 1 na nagdulot ng dilim sa kabisera ng Russia dahil sa drone ng Ukraine, mas mainam. Pwedeng bumaba ang temperatura sa lungsod na iyon hanggang 14 degrees Fahrenheit tuwing taglamig, malayo sa pagyeyelo. Iyan ang lamig na ayaw maranasan ng mga Ruso kapag nawalan ng kuryente. Alin sa dalawang panig ang unang bibigay sa labanan ng power grid? Maaaring Rusya ang sagot. Ayon kay Medusa sa isang artikulo noong Oktubre tungkol sa blackout strategies ng Rusya at Ukraine, natuto na ang Ukraine mula sa dating pag-atake ng Rusya. Ngayong taon, mas handa ang Ukraine sa mga pag-atake dahil may mga generator, baterya mula sa kanluran, at napatibay na ang kakayahan sa pagkukumpuni base sa nakaraang karanasan. Ginawa na nila ang lahat para maghanda sa susunod na tangka ng Rusya na gambalin ang power grid, ayon sa ulat. Sinabi rin nito na pinalakas ng Rusya ang kanilang pag-atake na posibleng magdulot ng problema. Ngunit may tanong na hindi sinasagot ni Medusa. Gaano kahanda ang Rusya kung gagamitin ng Ukraine ang sarili nitong mga pag-atake laban dito? Maraming pagkawala ng kuryente sa Rusya dahil sa bagong estratehiya ng Ukraine na nagpapakitang hindi ito handa. Isinasagawa na ang pagkukumpuni, ngunit posibleng maubusan ng Rusya ng mga piyesang kailangan para mapanatili ang operasyon ng mga substasyon nito. Kapag nangyari iyon, ang pansamantalang brownout ay nagiging halos permanente. Hindi rin malinaw kung may sapat na backup ang Rusya para malampasan ng unos. Habang nagpapatuloy ito, ipagpapatuloy ng Ukraine ang pag-atake sa mga refinery at posibleng ituon sa ibang target sa mga susunod na buwan. Isang bagay ang tiyak, magiging napakahirap ng taglamig na ito para sa Rusya habang sinusubukan ng Rusya at ng kanilang Pangulo, si Vladimir Putin, na kumbinsihin ang mundo na malapit nang bumagsak ang Ukraine, malayo ito sa katotohanan. Patuloy ang suporta para sa Ukraine at dumarami ang mga bagong kasunduan sa depensa kasama ng mga kaalyado nito. Anuman ang gawin ng Rusya, kailangang tanggapin ni Putin na nagbunga ang kanyang digmaan ng mas matatag na Ukraine at mas handang Europa. At ngayon, may isa na namang bansa na nakaisip ng paraan para saktan ang Rusya. Pumasok na sa laban ang Norwega at inilunsad nito ang isang nakakagulat na plano para sa Ukraine na ikinagulat ni Putin at may potensyal na seryosong makasakit sa Rusya. Ang plano ay bagong pinansyal na tulong, ngunit hindi ayon sa inaasahan mo. Noong Nobyembre 4 iniulat ng RBC Ukraine na maglalaan ang Norwega ng $7 bilyon mula sa badyet nito para sa depensa ng Ukraine sa 2026. Gayunpaman, hindi darating ang perang iyon sa anyo ng mga donasyong armas, gaya ng madalas na nangyari noon. Maglulunsad ang Norwega at Ukraine ng pinagsamang programa sa depensa ng Ukraine na popondohan ng Norwega, kaya makakagawa ang Ukraine ng mga armas na kailangan nito para labanan ang mga puwersa ni Putin. Pamilyar ang ganitong kasunduan dahil ito ang modelong ginagamit sa Denmark. Itinatag ng Denmark at Ukraine noong 2000 at 24 ang modelong ito ay nagbigay ng paraan para masuportahan ng mga kaalyado ang Ukraine nang hindi nauubos ang kanilang militar. Mga tala ng Defense and Security Equipment International United Kingdom. Simple ang modelo at sinunod ito ng Norway. Isang kaalyado ng Ukraine ang nagpopondo sa mga kumpanya ng Ukraine para makagawa ng armas malapit sa frontline. Ang produksyon sa Ukraine ay walang abala sa transportasyon o burokrasya sa paraan ng pagkuha ng Ukraine ng mga armas na kailangan nito. Ang Ukraine mismo ang gumagawa ng mga armas na iyon. Tapos agad nila itong ginagamit. Ayon sa Defense and Security Equipment International, may iba pang benepisyo ang modelo ng Denmark. Nabawas ang pasanin sa pagsasanay kapag bumibili ng dayuhang kagamitan dahil pamilyar na ang mga mandirigma sa teknolohiya. Ayon sa ulat. Bukod pa rito, nakakatanggap ang Ukraine ng mga napapanatiling pinagkukunan ng pondo na magagamit nila para mapanatili ang kanilang kakayahan sa anumang larangan na kailangan nila. Bukod sa donasyon, sumali rin ang Norway sa mas malaking plano para gawing makapangyarihang militar ang Ukraine na kayang talunin ang Russia sa hinaharap. Ayon kay Denis Shmyhal, Ministro ng Depensa ng Ukraine, ginamit niya ang Telegram para ipaliwanag ang mahahalagang detalye ng planong ginawa ng Ukraine at Norway. Nasa Norway si Shmyhal para sa opisyal na pagbisita at pagpupulong kay Tor Sandvik kung saan marami siyang ibinahagi tungkol dito. Kinumpirma ni Ministro Sandvik ang dagdag na suporta para sa Ukraine at ang $7 bilyon na pondo para sa depensa sa susunod na taon. Nagpapasalamat ako sa pamahalaan at mamamayan ng Norway sa malaking ambag nila, lalo na sa F-16 at suporta sa abiyasyon ng Ukraine. Sa pagsali sa PURL Initiative at Maritime Capabilities Coalition,
Isinulat ni MIAL, ngunit umpisa pa lang ito. Nakipagkita si Miel kay Sandvik dahil inimbitahan ang Ukraine sa isang pagpupulong ng mga ministro ng depensa ng Europa bilang bahagi ng Joint Expeditionary Force o Joint Expeditionary Force. Matapos ang pagpupulong, iniulat ng Forces News noong Nobyembre 5 na pinalakas ng Ukraine ang ugnayan nito sa ilang bansa ng Joint Expeditionary Force. Ang mga bansang ito ay nagbibigay ng espesyal na pagsasanay sa mga puwersa ng Ukraine at nakikipagtulungan sa Ukraine sa iba't ibang usapin, mula sa depensa hanggang sa pagsasaayos ng mga suliranin sa infrastruktura na dulot ng halos 4 na taong digmaan laban sa Russia sa loob ng Ukraine. Ang Joint Expeditionary Force na pinamumunuan ng United Kingdom ay isang kolektibo ng 10 bansa at ang saklaw nito ay lampas pa sa Ukraine. Puwersa, binanggit ng balita na tinalakay sa pagpupulong ang bagong plano ng Norway at ang seguridad sa High North ng Europa at Baltic Sea. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip para sa Ukraine. Ang pag-imbita sa Ukraine sa pulong na ito ay nagpapakitang itinuturing ito ng Europa bilang higit pa sa bansang kailangang iligtas mula kay Putin. Tunay na kaalyado ang Ukraine at mahalagang bahagi ito sa pagbuo ng kolektibong militar ng Europa ayon sa Joint Expeditionary Force at ibang bansa sa Europa. Matagal na tapos ang digmaan laban sa Russia. Patunay ang pagpupulong ng Ukraine at Joint Expeditionary Force na pinagpaplanuhan ng Europa ang hinaharap ng isang malayang Ukraine. Ayon sa Kiev Post, binigyan ang Ukraine ng pinalakas na partner status sa Joint Expeditionary Force, kaya ito ang unang bansang nakatanggap nito sa labas ng alyansa. Ganito mo isipin, ang Joint Expeditionary Force ay kaalyado ng NATO pero hindi kasapi. Lahat ng miyembro ng Joint Expeditionary Force tulad ng United Kingdom, Norway, Sweden, Netherlands, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania at Iceland ay miyembro rin ng NATO. Ang pagtanggap sa Ukraine sa grupo na ito ay nangangahulugan na nakikibahagi na ito sa mga talakayan at plano na naaayon sa mga layunin ng NATO. Malaking bagay para sa Ukraine ang pagiging pinalakas na miyembro ng Joint Expeditionary Force at halos proxy member ng NATO. Iyan ang nagbabalik sa atin sa bagong plano ng Norway. Naipaliwanag na natin ang mga pangunahing bagay, ngunit ang plano ay may dalawang bahagi, ayon kay Schmiel. Pagkatapos ng pagpupulong, isang memorandum ang nilagdaan tungkol sa pare-parehong pamantayan ng kalidad para sa mga produktong pangdepensa na ginagawa o ibinibigay sa ilalim ng ating mga kasunduan. Dapat bigyan ng dekalidad na sandata ang mga tropa, ayon sa Ministro ng Depensa ng Ukraine sa Telegram. Ito ay isang mahalagang unang hakbang para sa bagong plano ng Norwega. Nagbibigay ng tiwala sa frontline ang standardisasyon ng produktong pangdepensa dahil pareho ang kaalaman ng lahat sa paggawa ng sandata. Hindi na kailangang mag-alala ang mga puwersa ng Ukranya sa mga depekto o kakaibang espesipikasyon habang ipinagtatanggol nila ang bansa laban sa Rusya. Ipinagpatuloy ni Schmiel ang paliwanag sa ikalawang bahagi ng bagong plano ng Norway. Mahalaga rin ang memorandum ng mga kumpanyang Ukranyano at Norwegan sa pagtatayo ng pinagsamang negosyong pangdepensa sa Ukranya. Palalakasin nito ang ating potensyal sa industriyang pangdepensa. Ito ang modelong Danish na nabanggit. Pero tanong, ano ang gagawin ng Ukranya at Norwega nang magkasama? May ideya ang SensorNet at naiulat ang bagong plano. Sinasabi nitong ang pagpupulong ng opisyal ng Ukranya at Norwega ay maaaring magpakita kung saan gagastusin ng Ukranya ang pera. $7 bilyon ng Norwega para sa paglikha? Ganun ang sabi nila. Nauna ang pagbisita ni Dennis Schmeichel sa Norwega matapos ang pagpunta ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong Oktubre para makipagkita kay Punong Ministro Jonas Gahr Støre. Sa pagpupulong na iyon, tinalakay ng dalawa ang kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Ukranya at Norwega na may partikular na focus sa dalawang bagay, mga drone at mga misil. Malaking pahiwatig na iyan kung saan gagastusin ang $7 bilyon ng Norwega. Ginamit ng Ukranya ang 2,000 at 25 sa pagbuo ng mga bagong drone at misil na banta sa Rusya, kasama ang Flamingo sa mga sandatang kayang magdala ng 2,000 at 500 libra na bomba, hanggang 1,900 milya sa loob ng Rusya gamit ang hybrid na drone misil. Ang kumpanyang gumawa ng Flamingo ang lumikha rin ng FP, 2 drone ng Ukranya, na nagpapahintulot sa Ukranya na umatake sa malalim na likuran ng Rusya. Ang dalawang sandata ay nagbibigay sa Ukranya ng lakas at kakayahang umatake sa likod ng linya ng Rusya. Maaaring makatulong ang pera ng Norwega para mapalakas ang produksyon ng dalawa. Pinapakita na ng Ukranya ang bagsik ng mga FP-2 drones nito. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa likod ng linya gamit ang bagong drone para sirain ang mga base at imbakan ng bala ng Rusya.
Panoorin ang video para malaman ang tungkol sa kakayahan ng drone na ito. Bago bumisita si Zelensky, nilagdaan ng Norway at Ukraine ang Brave Norway program. Bagamat maliit lang ang 20 milyong inisyatiba susuportahan ng programa ang mga startup na gumagawa ng bagong henerasyon ng drone na maaaring gamitin ng Ukraine laban sa Russia. Popondohan din ng programa ang mga hackathon na tiyak na makikinabang ang mga cyber fighter ng Ukraine. Dagdag pa rito, tutulong ito sa parehong bansa na lumikha ng mga research platform para mapadali ang proseso habang ang mga ideya ay lumilipat mula sa mga pangunahing konsepto patungo sa ganap na mga prototype at higit pa. Hindi bigla ang lumitaw ang 7 bilyong plano ng Norway. Bunga ito ng halos isang buwang pag-uusap ng Ukraine at Norway kung paano sila magtutulungan laban sa puwersa ng Russia. Tungkol naman sa pagpirma ng mga dokumento, parehong napirmahan at naayos na ang dalawang memorandum na napagkasunduan ng Ukraine at Norway noong ika-4 ng Nobyembre. Hindi kailangan ng malaking debate sa anumang parlamento o burokrasya na posibleng maging hadlang. Malaki ang tsansa na nagtutulungan na ang dalawang bansa sa pamamahagi ng dolyar. 7 bilyon na ipadadala ng Norway sa Ukraine sa 2026, kaya hindi na mapipigilan ng Russia ang plano ng Norway. Umandar na ang plano. At huli na para kay Putin para pigilan ito. Parang dinagdagan pa ang sakit na nilikha nito para sa Russia. Hindi lang militar na tulong ang ibinibigay ng Norway sa Ukraine. Naglaan din ito ng dolyar, 150 milyon para bumili ng gas at palakasin ang seguridad ng enerhiya ng Ukraine. Ayon yan sa RBC Ukraine na nagulat tungkol sa kasunduang ito noong Oktubre 22. Ayon sa ulat, ibibigay ng Norway ang pondo sa pamamagitan ng European Union at dumarating ito sa tamang panahon habang naghahanda ang Ukraine para sa panibagong mahirap na taglamig laban sa Russia. Bakit mahirap ang taglamig para sa Ukraine? Ipinahiwatig ni Stora ang sagot sa mga pahayag na ginawa niya matapos pirmahan ang kasunduang ito para sa makataong tulong. Nahaharap ang Ukraine sa isa pang mahirap na taglamig at hindi tiyak ang supply ng kuryente, ayon sa punong ministro ng Norway. Kasama ang European Union, tinutulungan ng Norway ang Ukraine na tiyakin ang access sa enerhiya ng mga kabahayan, negosyo at institusyon. Mahalaga ang mga pagsisikap na ito para sa bawat individual na Ukrainian at para mapanatiling umaandar ang bansa. Ang bahagi tungkol sa hindi matatag na supply ng enerhiya ng Ukraine ang pinakadapat bigyang pansin mula sa mga komentong ito. Ginawang misyon ni Putin ng Russia ang pagsira sa enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. Tinatarget ng Russia ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine bawat taon mula nang salakay nila ito, na layunin ay magdulot ng pinsala. Sabi ng International Rescue Committee, maaaring umabot sa 23 degrees Fahrenheit ang lamig sa Ukraine. Mas mababa pa ito sa nagyayelong antas. Sinasamantala ni Putin ito sa pagsira ng infrastruktura ng Ukraine na tumutulong sa mga sibilyan na mapanatiling mainit ang mga tahanan sa pinakamalamig na buwan. Taktikal na terorismo ito para pahinain ang morale ng mga karaniwang Ukrainian. Kung masunod si Putin, baka pati mga mahina sa lamig ay mapatay pa. Para maisakatuparan ang estratehiya, regular na nagsagawa si Putin ng aerial strike sa Ukraine. Ang pinakahuli sa mga ito ay nangyari noong Nobyembre 2, kung kailan iniulat ng Euronews ang isang pag-atake ng drone at missile ng Russia na direktang pumatay sa 2 Ukrainians at nagdulot ng pinsala sa mga tirahan at infrastrukturang sibilyan. Mas maliit ang ataking ito kaysa sa mga naunang inilunsad ng Russia. Kahit may 79 na drone at 2 Iskander-M ballistic missile pa rin. Iniulat ng Euronews na 60,000 katao sa Zaporizhia ang nawalan ng kuryente dahil sa mga pag-atake, bukod pa sa mga nasugatan at namatay. Ito ang haharapin ng Ukraine ngayong taglamig at malamang na mas marami pang drone at misil ang gagamitin sa mga susunod na pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng enerhiya ng bansa. Alam ng Norway na nanganganib ang seguridad ng enerhiya ng Ukraine. Parehong sinabi ng United Nations at ng International Energy Agency or International Energy Agency ang bagay na ito sa magkahiwalay na ulat noong Oktubre. Ayon sa ulat, tumaas ng 30% ang namatay na sibilyan noong 2000 at 25 dahil sa airstrikes ng Russia kumpara sa 2024. Ipinapakita nitong lumalakas at dumarami ang mga pag-atake. Ayon sa United Nations, maaring magdulot ng mas maraming pagkamatay ng sibilyan at lalong krisis ang pag-atake ng Russia sa enerhiyang infrastruktura ng Ukraine. Malungkot din ang pananaw ng International Energy Agency para sa Ukraine
sa taglamig ng 2025. Naglabas ito ng pagsusuri noong Oktubre 22 na nagsasabing dapat gumawa ng hakbang ang Ukraine para maprotektahan ang infrastruktura ng enerhiya ngayong taglamig kung nais nitong maiwasan ang malalaking hamon. Kabilang sa mga rekomendasyon ng International Energy Agency ang pagpapalakas ng depensa sa paligid ng mga infrastruktura na maaaring maging isang malinaw na posibilidad dahil nakatanggap ang Ukraine ng mas maraming Patriot Air Defense Systems mula sa Alemanya noong simula ng Nobyembre. Ayon sa International Energy Agency, dapat pa ring ayusin ng Ukraine ang supply chain ng kagamitan para mapabilis ang pagkukumpuni at sabay na i-decentralize ang ilang energy infrastructure. Ang dolyar, 150 milyon mula Norway, ay bahagyang sasagot sa dalawang huling hakbang na ito. Kaya ngayon, humaharap si Putin sa sitwasyon kung saan pinalakas ng Norway ang suporta nito sa Ukraine sa militar, pati na rin ang pagtulong nito upang mapabuti ang kalagayan ng enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. Tuloy ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. Mas marami pang ganitong tulong ang makakabawas sa epekto ng estratehiya ng Russia na makapinsala sa Ukraine sa mga susunod na buwan. Bahagi rin ang bagong plano ng Norway sa pagsisikap na ilapit ang Ukraine sa European security paradigm. Ipinapakita nitong bumubuo na ang bansa ng direktang ugnayang pangdepensa sa mga katuwang, hindi lang umaasa sa tulong nila. Duguan na ang ilong ng Russia sa mga suntok ng Norway, pero maaring may mas malakas pang suntok na darating sa hinaharap ng Russia. Maliban pa sa mga pahayag ng Norway nitong mga nakaraang linggo, dumarami ang panawagan na gamitin ng bansa ang malaking Sovereign Wealth Fund para tulungan ang Ukraine sa kanilang krisis pinansyal. Hirap ang ekonomiya ng Ukraine matapos halos 4 na taon ng digmaan kontra Russia. Iniulat ng European Newsroom na isang mataas na opisyal ng European Union ang naniniwalang maaring maubusan ng pondo ang Ukraine para suportahan ang sarili at depensa laban sa Russia. Maaaring mangyari ito sa unang quarter ng 2026 at may mga ideya na para masolusyonan ang sitwasyon. Plano ng European Union na pautangin ang Ukraine gamit garantiya ang dolyar. 160 bilyong nakapirming ari-arian ng Russia na hawak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, natatagalan ang ideyang ito dahil sa mga proseso at patuloy pa ring pinagdedebatehan. Diyan maaaring pumasok ang papel ng Norway. Iniulat ng Euractiv na ang Norway ay isang nakakagulat na mayamang bansa. Napakayaman nga na mayroon itong napakalaking 2 trilyong Sovereign Wealth Fund. O tama, trilyon, hindi bilyon. May ilang kilalang personalidad sa Norway na nagsasabing dapat nang umangat ang bansa at gamitin ang mga pondong iyon para tulungan ang Ukraine sa pamamagitan ng pagsuporta sa pautang na pinag-iisipan ng European Union na ibigay sa Ukraine gamit ang mga nakapirming ari-arian ng Russia. Ayon sa Euractiv, 5 partidong pampulitika sa Norway, kabilang ang 3 susuporta sa susunod na gobyerno ni punong ministro, ay naniniwalang dapat gamitin ng Norway ang malaking wealth fund nito para suportahan ang Ukraine. Nakinig si Stora at iniutos ang internal na pagsusuri kung paano magagamit ng Norway ang Sovereign Wealth Fund para suportahan ang Ukraine. Siguraduhin ang pagsasakatuparan ng pautang ng European Union, ngunit wala pang kasunduan. May sapat na pondo ang Norway, higit pa sa kailangan, para tumulong sa sitwasyon ng frozen asset loan. Tila lumalakas ang suporta sa ideyang ito sa Norway. Sa ngayon, kailangang maghintay ang Ukraine at Russia. Kung pondohan ng Norway ang European Union loans, gagaan agad ang sitwasyon ng Ukraine. Malulutas ang mga pinansyal na problema nito sa malapit na hinaharap. Sa panahong umaasa si Putin na bibigay ang paglaban ng Ukraine dahil sa paghihirap ng ekonomiya nito, may pagkakataon ang Norway na magbigay ng matinding dagok kay Putin. Heto, aasa ang Ukraine na naghahanda na itong umatake. Kailangan din nating isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng suportang ito mula sa Norway. Parehong kumpirmado at posibleng mangyari para sa Russia. Napag-usapan na ang mas matibay na kooperasyon ng Ukraine at mga kaalyado nito. Para kay Putin, ang kooperasyong iyon ay taliwas sa nais niyang mangyari sa Europa. Plano ni Putin sa pagsimula ng digmaan ay pagwatak-watakin ang mga kapangyarihang Europeo na maaaring pumigil sa kanya. Ayon kay Bloomberg noong Oktubre 2024 tuloy ang laban ng Russia mula Belarus, Ukraine at Moldova para pahinain ang impluwensya ng United States at Europa. Para sa Kremlin, layunin ng laban na ito na mabawi ang kontrol sa kanlurang hangganan ng Russia, magsilbing panangga sa kanluran, at lumikha ng bagong hati sa Europa. Hindi kasama sa plano ng Pangulo ng Russia
ang mabilis na pagbagsak ng pagkakaisa ng Europe at lakas ng depensa ng Ukraine. Marahil ang mas nakakabahala para kay Putin ay ipinakita lang ng Norway sa kanya na hindi umepekto sa mga Norwegian ang karaniwan niyang mga taktika ng pananakot. Ginamit ni Putin ang lakas militar at ekonomiya ng Russia para palakasin ang impluensya nito. Pero ang tunay lang na nagawa niya sa Norway ay palakasin ang ideya na kailangan nitong maghanda para sa posibleng labanan laban sa Russia sa hinaharap habang tinutulungan ang nag-iisang bansa na kasalukuyang pumipigil kay Putin sa abot ng kanilang makakaya. Bukod sa mga bagong kasunduang tulong na natalakay na natin, muling inaayos at nagtatayo ang Norway ng mga bagong bomb shelter sa sarili nitong teritoryo bilang paghahanda sa posibleng labanan laban sa Russia. Ayon sa politiko, sinabi noong Enero na nagsisimula ng magtayo ng shelter ang Norway para sa bagong apartment complex na higit 1,000 SQ meters o 10,700 at 60 SQ feet. Ang mga bagong shelter ay madadagdag sa mga itinayo ng Norway bilang bahagi ng mga apartment complex. Hanggang 1,978 nang ito ay huminto. Ang nakikita natin dito ay ang Norway ay nagpapadala ng mensahe sa Russia na handa itong tawagin ang pananakot ni Putin pagdating sa mga banta. Tungkol naman sa mga banta, ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang magbigay ng panibagong banta ang Russia sa Norway. Noong Agosto, iniulat ng Moscow Times na nagbanta ang Russia na ipagbawal ang mga Norwegian na barkong pangisda sa kanilang karagatan bilang tugon sa parusa ng European Union laban sa pangiingisda ng Russia. Baka iniisip ni Putin na paraan ito para makontrol ng Russia ang Baltic Sea. Malamang, sinusubukan ni Putin takutin ang isang bansa na may 2 trilyong sovereign wealth fund na paparusahan niya ito sa pananalapi kung hindi sumunod sa kanya. Malinaw na hindi gumana ang banta. Hindi binawi ng Norway ang suporta nito para sa mga parusa ng European Union. Sa halip, lalo pa nitong pinatibay ang suporta nito para sa Ukraine sa pamamagitan ng paghahatid ng isang komprehensibong plano na maaaring gawing mas mapanganib ang Ukraine para sa Russia kaysa dati. At kung mapagbigyan ang mga panawagan na gamitin ang 2 trilyon ng Norway, maaaring matuklasan ni Putin na wala siyang nagawa kundi gisingin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang mga banta. Isang natutulog na higanteng pang-ekonomiya, ang Russia ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Bumebagsak ang ekonomiya nito, pumapalya ang mga industriya, at ang mga tao ay lalong nagiging balisa, desperado, at galit dahil sa lumalalang kalagayan ng kanilang bansa. Ngayon, maging ang mga eksperto mismo ng Russia ay nagbababala na. Hinuhulaan ang totoong posibilidad ng digmaang sibil, pagbagsak ng pamahalaan, at ganap na kaguluhan sa buong bansa. Parang barkong lumulubog, hindi mapipigilan ang malungkot na pagbagsak ng bansang ito na minsang ipinagmamalaki. Ang mga matagal nang sumusubaybay sa sitwasyon sa Russia nitong mga nakaraang panahon ay siguradong alam na ang napakaraming suliraning kinakaharap ng bansa ngayon. Ang mga isyong ito ay madalas at detalyadong tinatalakay ng mga mamamahayag sa kanluran, mga media outlet, at mga military analysts. Sa Russia, madalas magkaiba ang tono ng usapan. Doon, ang mga pahayagan, istasyon ng telebisyon at mga eksperto sa gobyerno ay madalas na inuutusan, pinapagsabihan, o pinipilit na sundin ang linya ng Kremlin at ulitin ang propaganda ni Putin. Itanggi at baluktutin ang kwento sa kahit anong paraan upang mailarawan ang Russia sa pinakamaganda sa lahat ng pagkakataon. Paulit-ulit na itong nangyayari mula digmaan hanggang ngayon. Tuwing natatalo o napapahiya sa militar ang Russia, tinatabunan lang ito. Laging pinalalaki ang kahit maliit na tagumpay sa lupa. Palaging pinapaikot ng mga opisyal at media ng Russia ang kwento para sa interes nila. Kinokontrol ang opinyon ng publiko gamit ang kasinungalingan at maling impormasyon. Hindi kailanman nangangahas aminin na hindi maganda ang nangyayari o na ang kanilang makapangyarihang leader, si Vladimir Putin, ay maaring nagkamali. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsisimula na itong magbago. Mas maaga ngayong taon, ang mga opisyal ng Russia na may kapangyarihan at autoridad ay nagsimulang hayagang aminin ang mga pangunahing problema na kinakaharap ng kanilang bansa. Si Elvira Nebulina, halimbawa, ang gobernador ng Russian Central Bank, ay inanunsyo sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo na nauubusan na ng mga yaman ang ekonomiya ng Russia. Sa halos parehong panahon, sa parehong event, inamin ng ministro ng ekonomiya ng bansa na si Maxim Reshetnikov na ang Russia ay nasa bingit ng paglipat patungo sa resesyon. Maging ang punong ministro ng Russia, si Mikhail Mishustin, ay nagbahagi ng madilim na pagsusuri tungkol sa lumalalang kalagayang pinansyal ng bansa noong Agosto
na binanggit na karamihan sa mga gobernador ng rehiyon ay nahihirapang punan ang kanilang mga budget para sa 2025. Dagdag pa na bumaba ang kita ng mga negosyo, bumagsak ang export ng mahahalagang produkto, at nahihirapan ang ekonomiya na manatiling buhay. Ngayon, mas pinalalalim pa ng isang eksperto mula Russia ang paglantad sa malawak na krisis na kinakaharap ng kanilang bansa. Nananawagan ng agarang aksyon para maiwasan ang mas malalang problema gaya ng digmaang sibil at pagkawala ng pagkatao ng lipunang Ruso. Ang eksperto ay si Alexander Karichev, pinuno ng Presidential Directorate para sa pagsubaybay at pagsusuri ng panlipunang proseso. Kamakailan, sumulat si Karachev ng artikulo para sa Russian journal na State na inilalathala ng Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration at ng proyektong DNA ng Russia. Sa artikulo, binanggit ni Karachev ang 5 pangunahing hamon ng bansa ngayon. At kahit na may ilang bahagi ng kanyang pangangatwiran at mga tugon sa mga isyong ito na kaduda-duda, sa totoo lang, nagawa pa rin niyang magbigay ng ilang mahahalagang punto. Narito ang mas malalim na pagtingin sa 5 hamon na binigyang diin niya. Una, ang pagbaba ng populasyon. Sa kasalukuyan, ang Rusya ay ika-9 sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo, na may kabuang halos 100 at 44 na milyong tao. Ngunit nangangamba si Karachev na maaring dahan-dahang bumaba ang ranggo ng bansa sa hinaharap. Ang kanyang dahilan para dito ay naaayon sa inaasahan mula sa isang opisyal ng Kremlin. Sabi niya, ang depopulasyon ay pandaigdigang problema na dulot ng globalistang eksperimento na parang virus na nakakaapekto sa pag-iisip dahil sa hindi sapat at maayos na pagkakabuo. Bilang halimbawa, binanggit niya ang mga kababaihan sa China na sinasabing ang mga babae sa malalaking lungsod ay ayaw nang magbuo ng pamilya. Namumuhay sila para matugunan ang pangangailangan at magtagumpay sa karera. Sa edad na halos 30, nagkakaanak sila gamit ang partner o donor. Karaniwan na rin ang single-parent families. Isa lang ang anak nila at sapat na raw yun. Dagdag pasanin pa ang asawa, maglalaba at magluluto pa. Pagkatapos, sinisisi niya ang mga taong gustong mamuhay ng walang anak o maging bahagi ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer community sa pagkasira ng ating mga tao. Bago niya igiit na dapat tumugon ang Russia sa mga banta sa pamamagitan ng pagsusulong ng tradisyonal na pagpapahalaga at pag-usong ng malaking pamilya. Naniniwala siyang dapat gumawa ng pelikulang nagpapakita ng mga pamilyang may 3 o higit pang anak para hikayatin ang mga Ruso na magkaanak. Totoo, posibleng may depopulasyon ang Russia. Pero kaunti lang ang koneksyon nito sa mga dahilan ni Karichev. Mas malamang na mas konektado ito sa katotohanang literal na nawalan ang bansa ng daan-daang libong sundalo. Karamihan sa kanila ay mga kabataang malalakas at malulusog na lalaki na sana ay nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng sarili nilang pamilya at makapag-ambag sa lipunan sa iba pang paraan. Kung hindi lang sana nagsimula ang digmaan, daan-daang libo ang nasugatan at mahihirapan mamuhay ng normal na nagpapabigat sa serbisyong pangkalusugan at ibang infrastruktura ng bansa. At tinatayang milyon pa na mga Ruso ang nagpasya na lisanin ang kanilang bansang pinagmulan nang magsimula ang digmaan. Maaaring bilang isang kilos ng protesta o dahil sa takot para sa hinaharap, para sa kanilang mga pamilya at sa sarili nilang buhay. Ayon sa ulat ng Carnegie Politica noong Setyembre 2025, nabanggit pa ang iba pang dahilan ng patuloy na krisis sa demografiya ng Rusya. Una, ang bansa ay humaharap sa mas mababang bilang ng ipinapanganak, lumalalang edad ng populasyon at epekto ng digmaan. Pangalawa, nawawala na ang pangunahing panangga ng bansa sa demograpikong krisis. Sa loob ng 30 taon, nababalanse ng mga imigrante ang natural na pagbaba ng populasyon sa Rusya. Ayon sa ebidensya, noong 2024, 122 milyon lang ang ipinanganak sa Rusya, pinakamababa mula 1,900. Inaasahang bababa pa ng 35% bawat taon ang bilang ng ipinapanganak hanggang 2030. Ayon sa ulat, bumaba rin ang migrasyon na hindi na rin nakakagulat. Sa ngayon, nahaharap ito sa krisis sa ekonomiya, mataas na presyo ng bilihin, matinding inflasyon, at halos pag-iisa mula sa mundo. Hindi kaakit-akit ang Rusya para sa mga naghahanap ng mas magandang buhay. Kahit ang gustong umalis sa hindi maunlad na bansa sa gitnang Asya, mas may magagandang opsyon ngayon kaysa Rusya. Imbes na ipakita ang malalaking pamilya sa pelikula, mas dapat pagtuunan ng Rusya ang mga pangunahing problema nito.
Ang ikalawang malaking hamon ayon kay Khrushchev ay ang tinatawag niyang pagkawala ng soberanya. Sinabi niyang nakatulong sa Rusya ang digmaan sa Ukraine para mapanatili ang soberanya nito. Sa ngayon, abala ang mga elitista ng Rusya sa pagpapadala ng anak at paggawa ng estruktura ng pagreretiro sa ibang bansa. Ang mayayaman ay nasa Cote d'Azur, ang mahihirap sa Montenegro. Unti-unti nating nawawala ang mga elitista. Pagkaraan ng ilang panahon, muntik nang mawala ang ating potensyal sa ekonomiya, teknolohiya at politika. Para sa Rusya, ang espesyal na operasyong militar ay naging isang paglilinis. Ayon kay Khrushchev, bago ang 2000 at 22 halos 70% ng mga nagtapos sa mga top physics at math school sa Rusya ay lumilipat sa ibang bansa para mag-aral. At kakaunti lang ang talagang bumalik. Ipinagpatuloy niya ang argumento na ang mga lumalaban sa Ukraine ay nagbalik ng pagmamalaki sa bansa, kasabay ng pagtanggi sa globalisasyon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag ng kanyang solusyon, na pangunahing umiikot sa pagsusulong ng mas makabansang pananaw sa mga mas batang henerasyon, lalo na sa pamamagitan ng tinatawag niyang makabayang edukasyon. Paano kung ituring ito ng mundo bilang brainwashing ng Kremlin sa mga paaralan? Tulad ng naunang punto, kulang pa rin ang argumento ni Khrushchev, ngunit may bahid ng katotohanan sa kanyang pangunahing ideya. Maaaring mawala talaga sa Russia ang kanyang soberanya, gaya ng pagkakakilala natin ngayon. Ngunit hindi dahil sa alinman sa mga dahilan na binanggit ng eksperto. Maaaring mangyari ito dahil sa desisyon ng ilang rehiyon ng Russia na bawiin ang kanilang lupain at kunin ang kapangyarihan mula sa Kremlin. Kamakailan, may ebidensya ng maliliit na grupong rebelyon na lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng Russia, lalo na sa mga teritoryong may katutubong populasyon na matagal nang sinasamantala at inaabuso ng elitista sa Moscow. Sa ilang rehiyon gaya ng Sakha Republic at Ingushetia, may mga bulong ng separatistang kilusan kung saan ang mga partisano, milisya at ilang opisyal ay nananawagan ng pagbabagong di pa nakita mula noong pagbagsak ng Soviet Union. Nagsisimula ng lumuwag ang kontrol ng Kremlin sa mga rehiyong ito at maaaring mawala ang makabagong Rusya sa malapit na hinaharap. Ikatlong hamon ni Khrushchev ang pagguho ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ito ay medyo madaling maintindihan dahil ito ay isang likas at makatwirang bunga ng mga ginawa ng pamahalaang Ruso nitong mga nakaraang taon. Bago salakayin ang Ukraine, marami sa mga Ruso ay may alinlangan sa kanilang pangulo at mga kasamahan sa Kremlin. Marami pa rin ang naniniwalang siya ang nararapat mamuno sa bansa kahit may mga pagkukulang. Pinamunuan niya ang bansa mula bagong milenyo at napansin ng mga tao ang pagbuti ng ilang aspeto ng kanilang buhay sa kanyang pamumuno. Simula ng digmaan, malinaw na nagbago ang pananaw ng mga tao. Maraming Ruso ang natatakot magsalita laban sa Kremlin o hayagang pumuna kay Putin dahil sa takot na gantihan sila. Dahil sa matinding paninindigan ng gobyerno laban sa protesta o pagsuway, kita sa mga palatandaan na maraming tao ang hindi na nagtitiwala kay Putin at marami ang palihim na gustong mapatalsik siya sa pwesto. Pinatunayan ito ng libu-libong tao na pumila buong araw para dumalo sa libing ng yumaong kalaban sa politika ni Putin na si Alexei Navalny. Ganoon din sa maraming Rusong susumuway sa batas ng Kremlin at nagprotesta sa lansangan, nagmarch siya, nagwagayway ng placard at ipinakita ang pagkadismaya sa pamumuno at pagiging palaaway ng bansa. Kahit saan, mula St. Petersburg sa kanluran hanggang Vladivostok sa malayong silangan. Tumindi ang mga protesta kamakailan habang nagsasawa at napapagod ang mga tao. Sa isang digmaan na marami sa kanila ay hindi naman ginusto mula sa simula at na marami ang desperadong makita na matapos na at karamihan ng kanilang galit ay nakatuon kay Putin mismo, kasama ng iba pang mga opisyal at elitista na nagpapahintulot na magpatuloy ang pagdanak ng dugo. Isang kamakailang survey ng mga mamamayang Ruso na isinagawa ng Levada Center ang nagtipon pa ng mas maraming ebidensya tungkol dito. 2/3 o 66% ng mga Ruso ang nagsabing malinaw na panahon na para sa mapayapang negosasyon at tigil putukan, habang 27% lamang ng mga sumagot ang naniniwalang dapat magpatuloy ang labanan. Dumarami rin ang mga Ruso na nagsasabing naaapektuhan na ang kanilang buhay at ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa labanan. May mga nawalan ng kaibigan o kapamilya, may nagkaproblema sa relasyon sa pamilya, at may iba ring nakakaranas ng pinansyal at personal na pagkalugi dahil sa digmaan. Sa harap ng tumitinding galit, pagtutol at pagkadismaya,
Si Putin ay nagmumukhang lalong mahina, nag-iisa at hindi na popular. Wala na siyang malawak na suportang dating tinatamasa mula sa milyon-milyong tao sa kanyang bansa. Kahit isa pa rin siya sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, kayang manipulahin ang eleksyon at baguhin ang konstitusyon ayon sa gusto niya. Malamang hindi na niya magamit ang dati niyang panlilinlang at taktika para manatili sa kapangyarihan. Kahit diktador, kailangan makuha ang respeto ng mga tao. At malinaw na unti-unti itong nawawala kay Putin. Iminungkahi ni Karachev ang meritokratikong sistema, kung saan ang mga posisyon sa pamahalaan ay dapat mapunta sa pinakakarapat-dapat at kwalipikadong tao upang solusyonan ang pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Isa itong ideya na tiyak na gagana ng maayos sa napakaraming ibang bansa, pero pinatunayan na ng kasaysayan na walang interes ang makabagong Rusya sa ganitong mga sistema. Sa Rusya ni Putin, iisang tao lang ang nagbibigay at kumukuha ng kapangyarihan. Kadalasang ang mga nasa mataas na posisyon ay nagpapakita ng matinding katapatan, kahit hindi sila ang pinakakwalipikado para sa mga trabaho. Ang ika-4 na malaking krisis ng Rusya ayon kay Karachev ay ang dehumanisasyon at transhumanismo ng mga mamamayang Ruso. Sinasabi niya na masyadong maraming Ruso ang sumusunod sa kung ano ang ituturing ng Kremlin bilang kapitalista. Sobra ang pagkahumaling sa teknolohiya at internet ng kanluran. Umaatras sa virtual na mundo para sa sariling kaginhawaan. Sa halip na aktibong mag-ambag sa lipunan, natatakot siyang mas maraming tao ang nagiging paksa ng pagkonsumo at pagsusulat. Kailangan natin ng makabayan, hindi tamad na nakaupo lang, kundi aktibong handang tumanggap ng responsibilidad para sa sarili, pamilya, at bansa. Upang masolusyonan ito, binigyang diin ni Karachev ang kahalagahan ng pagtuturo ng tradisyonal na halaga at etika sa mga kabataan at sa susunod na henerasyon. Iminungkahi niyang gawing misyon ng Rusya ang pagtatanim sa susunod na henerasyon ng mga mahahalagang bagay gaya ng pagmamahal sa bayan, pagtutulungan, pagpapahalaga sa pamilya, at tradisyonal na moral na pamantayan. Pagkakaisa at ambag sa pamamagitan ng malikhaing paggawa at paglilingkod. Maari ring sabihing ang problemang ito ay likha ng Rusya. Nagbabago ang mundo, pinagbubuklod ng teknolohiya ang mga tao at bansa sa bagong paraan. Ang mas batang henerasyon ng mga Ruso ngayon ay maaaring may ibang pananaw at pagpapahalaga kaysa sa mga nauna sa kanila. Ganoon din ang masasabi sa maraming ibang bansa sa buong mundo. Ngunit habang ang iba ay niyayakap ang pagbabago at sinusubukang gabayan at alagaan ang mga bagong henerasyon habang natututo rin mula sa kanila, ang sagot ng Rusya ay tila umiikot sa pagsubok na sanayin ang isang uri ng henerasyong parang robot na kumilos ayon sa inaasahan ng Kremlin. Habang pinipilit ng bansa na kontrolin at itulak lalo na ang kabataan, mas tumataas ang posibilidad ng kanilang pagre-rebelde o pag-alis. Tumakas, gaya ng ginawa ng iba noon, magsimula muli sa ibang lugar at tumulong sa mga problemang binanggit ni Karachev, tulad ng depopulasyon. Ang ika-5 krisis ni Karachev marahil ang pinaka-nakababahala. Sabi niya, dahil sa lumalalang pagkakabahabahagi at mga sigalot sa lipunang Ruso dulot ng isyong panlipunan, ekonomiya, kultura, at politika, posibleng mauwi ang bansa sa digmaang sibil balang araw. Ang mismong katotohanan na may isang opisyal ng Rusya na hayagang nagsabi ng ganito ay nagpapakita kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon. Ilang taon lang ang nakaraan. Hindi akalain na si Karachev, isang kilalang sosyolohistang Ruso, ay tatalakay sa digmaang sibil sa kanilang bansa. Ngayon, isa na itong pahayag na halos walang nagugulat dahil ito ay lubos at ganap na totoo. Kumakalat ang mga pagkakabaha-bahagi sa buong Rusya at tumataas ang tensyon. Nabanggit dito ang mga separatistang kilusan at usap-usapan ng rebellion sa ilang rehiyon. Kasama ang galit na protesta, marcha at demonstrasyon kahit sa pinakamalaking at mayamang lungsod ng Rusya. Mas galit ang mga tao ngayon kumpara dati dahil may mga partisanong grupo at milisya na laban sa rehimeng Ruso. Maaaring sapat na ito para sumiklab ang mas matinding labanan. Ayon sa Eurasia Center ng Atlantic Council, isa sa 5 pinakamalamang na senaryo para sa Russia sa susunod na mga taon ay ang tumitinding posibilidad ng digmaang sibil. Totoo, ito ay digmaang sibil. Isang senaryo na lalong madaling maisip, lalo na habang patuloy ang magkatuwang na pagkabigo ng Ukraine at ng ekonomiya. Maaaring sa Chechnya, isang lalong lumalalang may sakit na Ramzan Kadyrov ang mamatay habang nasa pwesto
At ang alitan sa pagpili ng papalit ay humantong sa ikatlong digmaang Chechen. Sa Tatarstan, nagprotesta ang mga komite ng veterano at lokal na estudyante laban sa pagre-recruit ng Moscow ng mga Tatar na sundalo at pagsupil ng Tatar na pagkakakilanlan dahil sa palpak na estratehiya. Nagpaputok ang Kremlin sa mga nagpoprotesta na nagpasimula ng mas malawak na antikolonyal na kilusan sa Tatarstan o maaaring sa Sahar. Sinalakay at sinakop ng mga walang trabahong lalaki mula Sahar ang mga infrastruktura ng hydrocarbon ng Russia. Hinihiling nila na ibalik ang pondo sa kanilang sinakop na bansa. At hinihiling din ang soberanya na napagkasunduan noong unang bahagi ng 1900 dekada. Kahit alin sa mga insidenteng ito, o 12-12 ng iba pa, ay maaaring maging mitya na magpapalyab sa patong-patong na tuyong kahoy ng Russia. Maaaring magresulta ito sa pagbagsak ng rehimen ni Putin, pagtatapos ng digmaan sa Ukraine, at malaking pagbabago ng Russian Federation mula sa kasalukuyan nitong anyo. Samantala, hindi masyadong nilinaw ni Karachev kung ano ang posibleng magdulot o mag-udyok ng digmaang sibil. Iginiit niyang kailangang magsikap ang Russia para magkaroon ng mas nagkakaisang lipunan. Mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na ngayon na laganap ang galit at maraming magkakasalungat na pananaw sa iba't ibang rehiyon at mamamayan ng Russia. Isa pa itong huling hamon na di nabanggit ni Karachev, ngunit mahalaga pa rin para sa Russia. Sa ngayon, patuloy ang krisis sa ekonomiya. Kadalasan, pera ang ugat ng malalaking problema ng bansa tulad ng Russia at mabilis itong nawawala sa kontrol ng Kremlin. Kamakailan, inilabas ng Serbisyo ng Panlabas na Intelihensya ng Ukraine. Serbisyo ng Panlabas na Intelihensya ng Ukraine. Ang ulat tungkol sa grabeng sitwasyon noong Nobyembre 5, halos 40% ng negosyo sa Russia ay nakararanas ngayon ng pagkaantala sa bayaran. Mula 25% noong nakaraang taon ayon sa pagsusuri. Bumaba ang demand sa produkto at serbisyo para sa 34% ng negosyo, habang 32% ay may kakulangan sa pondo. Nahihirapan din ang mga negosyo sa Russia sa mga isyong logistikal. Ayon sa Serbisyo ng Panlabas na Intelihensya ng Ukraine, 15% ng mga kumpanya ang nag-ulat ng pagkaantala, na mas mataas kumpara sa 10% noong mas maaga ngayong taon. 12% ng kumpanya ay nagbawas ng gastusin sa administrasyon at serbisyo para makayanan ang hamon, habang 15% naman ay nagsuspinde ng plano sa pamumuhunan at pagpapalawak. Sabi ng mga negosyanteng leader sa Rusya, mahirap at hindi tiyak ang sitwasyon, at marami sa kanila ang walang tiwala o pag-asa na gaganda agad ang kalagayan. Malinaw na masyadong mabigat ang lahat ng problemang ito para kayanin ng Rusya. Mukhang naliligaw at litong-lito ang kanilang pamahalaan. Lalong lalala ang kanilang ekonomiya. At ang mga tao nila ang nagbabayad ng presyo para sa mga desisyong wala silang kontrol araw-araw. Hindi na nalalapit lang ang pagbagsak ng bansa, nagsimula na ito. Ang tanong ngayon, gaano pa kababa ang mararating ng Russia bago may malaking magbago sa sitwasyon? Maaaring kabilang dito ang digmaang sibil, pagtatapos ng labanan sa Ukraine, o pagpapatalsik sa gobyerno ni Putin. Alamin kung paano unti-unting nawawala kay Putin ang kapangyarihan, habang pati mga puppet na rehimen ng Russia ay nagsisimula ng lumaban sa kanya sa video na ito. Panoorin ang video para makita kung paano nagdudulot ng kaguluhan sa Russia ang sabotahe, separatistang kilusan, Ukraine, at mga lihim na operasyon. Sa huli, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming balitang militar, malalim na pagsusuri ng labanan sa mundo, at iba pang impormasyong video na ayaw mong palampasin.